Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dr. Tony Lechon. Sabi niya, 30 business groups issued a statement calling for an end on corruption in government's public works project. What are you waiting for? Fellow Filipinos, let's speak. No fence-sitters here now. Oh, nanawagan na si Dr. Tony Lechon. Magsalita. After magsalita, ano pa? Indonesia style, wag mo na. Ito yung statement, ano? Ano bang mga business groups ito, Phoenix, sandali basahin ko muna yung statement nila bago itong mga business groups. Call for an end to the shameful, unabated, continuing, and excessive corruption in government's public works and other projects. In the strongest terms possible. Grabe, no? We hereby declare our outrage, galit, disgust, dismayado, and disappointment about the acts of many of our legislators in Congress and officials in the executive department, primarily in the Department of Public Works and Highways, the local government units, and the Commission on Audit. Kompleto. Kasi kung matino sana ang Commission on Audit, walang mangyayaring ganito. So, tama, sinama. Commission on Audit, DPWH, lawmakers, LGUs, and contractors. Commission on Audit for their shameful, unabated, continuing, and excessive acts of graft and corruption, a crime against our people, especially those who continue to live in dire poverty. While we take note of the President's admonishing the corrupt in government, we are concerned that the guilty among these officials will continue their merry way of robbing the people and filling their pockets, completely oblivious to the fact that they are betraying the public trust, committing a treasonous act against our people, and simply being unpatriotic and sinful. It is important that thorough investigations be conducted by an independent body with the aim of prosecuting those corrupt officials, putting them in jail, and recovering the stolen funds. Justice for the Filipino people, especially the poor, can only be achieved by successfully punishing the corrupt. Our call, therefore, is not just to moderate your greed. Our collective call to these corrupt officials is, please stop. Maawa kayo sa mga naghihirap na taong bayan. Yan po ang ano. So, ito po yung mga business groups. Malilit. CBC, Connected Women, MAP. MAP is, ano ba itong MAP? Fintechs, Share, PH, ICD, CEO, basta, marami. Nauna nang nagpahayag ang PCCI, nagpahayag na rin, nagsalita. Makati Business Club, nagsalita na. So ito, sumunod na lang ito, mga smaller business groups. Talagang tama na, sobra na. Okay? So,
in-acknowledge nila yung Pangulo, yung statement niya, kaya lang, parang, I don't know, may mangyayari kaya, independent commission, hanggang ngayon, di pa natin malaman. Sino-sino ang members sa independent commission. Super bagal. Naiinip na ako. Ako lang ito Dapat sana mas decisive ang Pangulo. Ang bagal. Dapat tularin niya ang DPWH Secretary ngayon, si Secretary Vince Dizon. Napakabilis siyang umaksyon. Wala nang proseso. Sabi niya, lifetime ban. Lahat ng mga contractors na na-involve sa ghost projects. No process. Iban na namin yan. Sino pa? Yung Henry Alcantara sa 1st District of Bulacan, District Engineer. Summary dismissal. Pailan na yan ang kaso. Ganon kabilis. Kaya, saludo ako dito sa DPWH Secretary. May patutunguhan talaga. Dito na lang tayo na nababagalan, nakukulangan ang Pangulo. Ano ba? Kasama ba si Mayor Magalong sa Independent Commission? Hindi pa niya masagot. Kasi matutuwa tayo pag kasama si Mayor Magalong sa Independent Commission. Kaya lang parang observation ko lang ito, o analysis, opinion. May mga gusto na isama si Mayor Magalong, marami ring ayaw. Wag isama. Yung, alam niya, bakit? In the same manner na ayaw nilang imbitahan sa House hearing. Congressman Abante, ang tapang, pangalanan mo! Para kang, ang ingay mong lata. O ngayon, nung challenge sa ni Congressman Toby Chanco, hindi naman niya maimbita, later on na lang daw. Ano ba yan? Nabahag ng bundok. Patay sila niyan. Pag nagsalita si Mayor Magalong sa House hearing, papangalanan niya. Battle-hardened veteran yan sa dating PC, naging police. Matino yan. Hindi nyo kaya si Mayor Magalong. So, salamat dito sa mga business groups. Nagsasalita na kayo. First time in history na nangyari yung ganitong korupsyon. Bakit binuwag ng Pangulong Marcos Jr. yung Presidential Anti-Corruption Commission? Ito na ang rason. Ayaw nila ng laban sa korupsyon. O ngayon, dahil naiipit na sila, ano na sila sa taong bayan. Kaya, bumubuo ulit ng komisyon to investigate corruption. Adi, inamin niya, maling-mali yung ginawa niyang pagbuwag sa Presidential Anti-Corruption Commission. Too late. But it's better late than never. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng livelihood assistance at nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa gitamnan ni Junil og kape, so karon ako siyang bisitaon. Sumuna ni ang kalawmon sa iyang bangag. Daang gimix og iti og puradan. So, ito nang tabunan. Sumuna ni ang sidling nga nahatag sa iya nga tag 25 pesos ang kada isa ani. So 600 na ni kapunuan ang tanom ni Junil. Kape. So mopod ni ang unang tanom ni Junil nga kape. Mo ni siya ang isa na kabulan kapin.
sa suporta sa kape ug sa naghatag sa suporta. Salamat po sa Ginoo nga nakatanom gyud mig kape. Pila na gani ni kapunuan ang imo nga kape? 550 tanan. Mahuas mi sa kalisod pinaagin ini makapaeskwela na mi sa amo ang mga anak. So salamat kaayo. Salamat. Muna ning bagong tanom ni Junil.